Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ng Madam Chika. Isang malaking issue muling sumiklab sa ating bansa at ito ay tungkol kay Martin Romualdez na inuulat na tumakas at nagtatago na sa ibang bansa. Matapos ang ilang linggong pag-iwas sa mga tanong at isyong bumabalot sa kanyang pangalan, nakatanggap tayo ng balita na si Romualdez, isang mataas na opisyalis na gobyerno, ay iniwan na ang aligasyon ng katiwalaan at pananagutan. Kasama yung nagtatago sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tila ipinapakita na siya isang tuta lamang sa likod ng malaking laro ng politika. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, si Romualdez ay nakatakas papuntang isang hindi pa natutukoy na bansa sa Asia. Isa raw itong hakbang upang makaiwas sa posibleng mga kaso na maaaring idulog sa kanya dito sa Pilipinas. Matapos ang ilang linggong hindi pagpapakita sa publiko, ngayon nakumpirma na siya ay tumakas upang magtago at umiwas sa mga paratang laban sa kanya. Samantala si Pangulong Marcos na tila pinapalakas ang kanyang imahe sa publiko bilang isang leader ng bansa ay nahulog na sa mga mata ng maraming Pilipino. Ayon sa mga kritiko, mukhang si Marcos ay wala ng ibang papel kundi ang maging tuta ni Romualdez. Isang tanong na sa kanyang paniniwala ay gumugol ng oras at lakas upang protektahan ang kanyang kapwa. Isang malaking pagkatalo para sa administrasyon ni BBM kung saan ang mga masilimuot na desisyon ng kanyang mga kalyado ay nagsisilbing panganib sa kanyang kredibilidad. Sa kabila ng mga pambansang issue at crisis na hinakaharap ng bansa, tila ang gobyerno ay mas maalala sa mga personal na interes at pananatili sa kapangyarihan. May mga nagsasabing ang relasyon ni Marcos at Romualdez ay hindi lamang nauukol sa pamahalaan, kundi sa isang malalim na alyansa na nakikinabang at pansariling interes lamang. Lumikha ito ng mga bagong katanungan. Magpapatuloy ba ang mga akusasyon laban sa kanila? Ano ang magiging susunod na hakbang ng mga bisiguro at mga mambabatas? Hindi pa rin nawawala mga tensyon sa pagitan ng mga kritiko at ng mga kasama ni Romualdez at Marcos sa gobyerno. Ayon sa mga leader ng oposisyon, dapat nang matuldukan ng mga kahina-hinalang gawain at maling pamamahala na naglalagay sa ating bansa sa panganib. May mga nagpapakita ng suporta sa ideya ng mga investigasyon at pagtutok sa mga tiwaling opisyal upang mabigyan ng hustisya ng mga mamamayan. Patuloy nating babantayan ang issue at maghihintay tayo ng updates mula sa mga otoridad. Samantala, isang mahalagang tanong ang naiwan sa ating mga kababayan: kailan matatapos ang dominasyon ng mga ganitong uri ng liderato sa ating bansa? Ang mga susunod na linggo ay tiyak magiging puno ng mas maraming detalye at tinitiyak na namin sa inyo na patuloy namin kayong bibigyan ng mga balita. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo at patuloy na maging mapanuri sa mga nangyayari sa bansa. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag nang kalimutan na mag-like, share, and subscribe para updated ka sa mga panibagong balita. At para naman po sa mga haragdagang impormasyon, panoorin po natin ang buong video.